Samantala, tumulak na rin pa The Hague, Netherlands, ang magkapatid na sina Vice President Sara Duterte at Davao City Congressman Paulo Polong Duterte. Ito matapos ibiyahe ang kanilang ama na si dating Pangulong Duterte sa naturang bansa para litisin ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa kasong Crime Against Humanity. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar, Moratillo. Mads. Yes, Alex, matapos ngang ibiyahe patungong Netherlands ang kanilang ama, sumunod agad ang magkapatid na Congressman Paulo at Vice President Sara Duterte sa Netherlands kung saan dadalhin ang kanilang ama. Sakay na magkahiwalay na flight patungong the Netherlands, agad na bumiyahe ang magkapatid na sina Congressman Paulo at Vice President Sara Duterte para sundan ng ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa impormasyon, alas 5:40 na madaling araw kanina, umalis si Congressman Pulong sakay ng Cathay Pacific flight. Sa impormasyon mula sa kanyang opisina, humingi siya ng travel clearance para sa kanyang personal na biyahe patungong Netherlands at Japan mula Marso 12 hanggang Abril 15 ng taong ito. Nagkasaad sa liham niya kay House Speaker Martin Romualdez na sariling gastos niya ang mga nasabing biyahe. Habang sa impormasyon naman mula sa Office of the Vice President, sakay ng Emirates Flight EK337 ang Vice Presidente na umalis alas 7:40 ng umaga kanina. Una rito kagabi, nagtangkang makapasok sa Villamor Air Base si VP Sara bago pa ibiniyahe ang kanyang ama pero hindi siya pinayagan. Bago tuluyang umalis ang eroplano na sinakyan ng dating Pangulo, nagkausap naman anya sila sa telepono. Nagkausap kami kanina pero medyo choppy kasi yung signal dun sa loob kasi ginajam yung signal. Naintindihan ko lang naman sa kanya, sabi niya na wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, it's that's life, kaya sera-sera. But then I told him na some instructions on what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ng bansa. Ang pag-uwian niya sa bansa ng dating Pangulo mula Hong Kong, patunay na handa itong magpasakop sa mga otoridad ng Pilipinas. Wala. I was there in Hong Kong. Wala siyang kausap from Chinese government. And in fact, sabi niya, kung maalala niyo, 4 p.m. yung time niya sa Cathay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Para makabalik na ako sa Pilipinas. That was, willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authority, not the ICC. Hindi niya umano nakakausap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero kinumpirma ni VP Sara na sumulat siya noon sa Pangulo at sinabi nito sa kanya na walang magiging koordinasyon ng gobyerno sa International Criminal Court. The way that they are doing it right now, there's no talking to the president because it's very easy for him to say, do not turn him over to the ICC. Samantala, Alex, batay sa FlightAware.com, umalis na sa Al Maktoum International Airport sa Dubai ang eroplano ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kaninang 11:58 ng umaga oras doon sa Dubai. Dumating siya kanina sa Dubai pasado alas 4 na madaling araw, oras pa rin sa Dubai. Walang tayong makuhang impormasyon kung bakit natagalan dahil dapat saglit lang doon yung gagawing layover para sa pag-refuel ng eroplano. Pero tumagal nga ito ng mahabang oras doon sa Dubai pero wala tayong nakuhang impormasyon kung ano yung naging dahilan ng kanilang naging layover doon. Balik sa dyan, Alex. Oo nga, Mads, no, sa batay sa binanggit mo ring source, no, ang supposedly scheduled flight ng ating dating Pangulo sakay ng Gulfstream G550 na aeroplano ay 5:15 a.m. dapat umalis sa Dubai pero umalis ito ng 11:58 a.m. Oras doon yun, ha? So, ibig sabihin yan, hindi ako nagkakamali. Kung magaling tayo sa math, mga 6 hours na delayed ang kanyang flight, hindi naman siguro ganun katagal ang pagpapa-refuel ng eroplano.
Totoo, tama ka dyan, Alex. Sinusubukan natin kanina na makakuha ng impormasyon kung bakit natagalan yung layover, pero wala tayong nakuhang impormasyon kung ano yung naging dahilan talaga. Okay, kung pagbabatayin natin, siguro marami nagtatanong no, kung anong oras darating sa Rotterdam, The Hague Airport. Batay dun sa actual na arrival is 5:11 p.m. Oras to sa Rotterdam, sa The Hague, which is 6 hours na biyahe. Mads, may alam ka na ba kung paano ang sistema pagdating na kagad dun sa airport? Anong gagawin? Sa ngayon, Alex, ay wala pa rin tayong makuwang detalye kung ano yung mangyayari pagdating ng Pangulong Rodrigo Duterte doon. Pero inaasahan natin na may mga abogado rin agad yung nakasunod sa kanya. Kasi kagabi ron sa mga interview kay BP Sara, sinasabi niya na bukod sa abogado ng kanyang tatay, meron din siyang mga abogado na isasama para makatulong sa pag-asiste sa dating Pangulo. Okay. By the way, para lang sa kaalaman, kung 6 hours ang biyahe ng ating dating Pangulo, sakay nung Gulfstream na aeroplano, 6 hours, kung alas 6 tayo nagsimula dito sa newscast, kung 6 hours po yan, darating po ng madaling araw na oras sa Pilipinas, doon po sa Rotterdam. Okay, maraming salamat sa iyo. Madeline Villar Moratillo, mata natin, dyan po sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.